Hi, good afternoon for today's mini vlog. Ayan, magkwentuhan na lang muna tayo about sa mga naging experience namin ni Yuno sa aming autism journey. Na-experience niyo na rin po ba na ma-discriminate kayo, lalo na sa mga lugar na hindi niyo inaasahan na doon pa pala mangyayari yung pangit na bagay na pwede mangyari sa anak niyo o yung kinatatakutan niyo mangyari sa anak niyo. Kasi kami ni Yuno, na-experience namin yun, lalo na nung umpisa pa lang namin sa autism journey namin. Nangyari sa amin 'to minsan sa simbahan, sa mall, sa school. Pero thank God hindi naman namin na-experience sa therapy center. Pero nangyari sa school. Maraming beses, maraming eskwelahan, maraming simbahan, maraming mall. Parang ang gulo, 'di ba? Parang hindi nila tanggap yung nagiging behavior ng anak ko dahil nga sa una pa lang kami nagte-therapy or bago pa lang siya. Nangyari talaga, pinasok ko si Yuno sa isang school na nagke-cater ng mga SPED. Na-experience ko rin, pinasok ko si Yuno sa isang SPED school. Talagang hindi maganda yung nangyari. At nagkaroon ng anak ko ng isang matinding regression. So, bakit ko ba ito sinasabi sa inyo? Hindi para panghinaan kayo ng loob, ha? Hindi para matakot kayo sa mga lugar na kailangan ng anak nyo, katulad ng therapy center, school, di ba? Hindi. Ang sa akin lang, kaya naikwento ko to is, kailangan kabisado natin yung body language ng mga anak natin. Kasi that's the only way na mababantayan natin sila, di ba? Kasi pagdating sa school, wala namang, karamihan ng school, wala namang CCTV ang loob ng classroom. Karamihan ng therapy center, wala namang CCTV sa loob ng therapy center. Diba? So, may mga time talaga na kailangan natin yung anak natin ipagkatiwala sa ibang tao. At minsan, sa hindi mo inaasahan na lugar, dun pa nangyayari. So, ako talaga na-experience ko. There's a time na umuwi si Yuno may malaking bukol sa ulo. Meron din namang instances na may bisita, si school may bisita. Ang ginawa, kinausap ako, tapos ilabas ko daw muna anak ko kasi magkakaroon ng bisita. Ang sakit, di ba? Ang mahal pa lang na school nila. Totoo yan. Sobrang mahal. Para ako nagpaaral ng doktor, tapos biglang sasabihin sa akin, Mami, labas mo muna si Yuno kasi may bisita po kaming darating. So, yun. Nasaktan ako, pero syempre nilabas ko yung anak ko, pero tumatak lang sa isip, hindi na kami babalik sa eskwelahan na to. At may mga nangyari din sa anak ko na doon sa school din na yun na talagang na-trauma siya. At nagulat ako sa body language ng anak ko. Grabe, iba talaga. At nagkaroon siya ng matinding regression. That's the time na nagtanong-tanong na ako kung may nangyari ba nung wala ako. So, nangyari siya. Nakakalungkot. So, ginawa ko, syempre, inilayo ko yung anak ko sa school na yun. At yan, homeschooling kami. Kasi medyo pa ako. Hindi pa ako ready na ibalik si Yuno sa school. Gusto ko lagi ko muna siya nakikita. Kasi hindi lang naman si Yuno na trauma, pati ako. Kasi paano kung hindi ko siya makikita, 'di ba? Anong ginagawa sa kanya? Nagkaroon ako ng ganon. Talagang nagkaroon ako ng trust issue. Pero syempre, kailangan ko labanan to kasi hindi naman makakatulog sa anak ko.